sa ikaduhang ratsada sa News Patrol. Upat ka nasod, nagpagawas og travel advisory tungod sa kagubot sa Zamboanga. Mga residente sa Davao del Sur miangal na sa rotational brownout. Og mga scholar sa Davao del Sur, problemado kung makapadayon pa sa pag-eskwela kay wala na'y pondo. Mga kapamilya, niya na mga detalye sa ikaduhang ratsada sa News Patrol. 14 ka mga tao ang samaran sa duha ka mga aksidente nga nahitabo sa lain-laing lugar sa Davao City kagabi. Ug para sa dugang detalye atong makauban live si Danjo Revilla. Danjo? Hernal Pulos gikalambigitan sa public utility jeep ang duha ka mga panagbangga. Gipangtambalan sulod sa ambulansya sa Barangay Matina Crossing ang unom ka mga pasahero humang nasamdan dihang mibangga ang ilang gisakyang PUJ sa likod sa usa ka 10-wheeler truck sa MacArthur Highway Puan, Davao City pasado alas 9 kagabi. Apil sa nasamdan ang driver sa PUJ nga si Chodorico Sapit Jr. Murag halos di ka ginhawa niya, halos di ko katindog ba, ni kuan na lang gyud ko nga makatindog ko. Nalumping yun ang atubangan sa PUJ ug nabuak ang windshield niini. Matod sa driver sa truck nga nakurat na lang siya dihang mibangga sa iyang gimanihong sakyanan ang PUJ sanglit layo pa kini dihang iyang nakita. Depensa sab sa driver sa PUJ, wala niya nakita ang truck nga nag-U-turn sa tunga sa kalsada. Atras ko kamay, layo pa na siya. Pag action ako gabante na, naka-engage na gud ako ang kambyada para mo dagan ako. Tingalagan ko ilagubo na. Wala na ko siya nakita nga kuan. Ang ako nakita diri lang ulo kay kog layo. Lumubo ra yang kuan ba niya pabawog pa man dito dai. Ito murag nalipat ko. Tungod sa maong bangga, may resulta kini sa taas nga linya sa mga sakyanan. Gitabang sab sa Urban Search and Rescue sa 911 si Dexter Rosales human mibangga ang iyang gimanihong SUV sa likod sa jeep sa Better Living Dumoy Talumo District, Davao City pasado alas 11 kagabi. Sanglit na ipit ang tiil sa biktima, migamit pa og bara di kabra ang mga rescuer. Ang pasahero sa PUJ nga si Luwigan nakaangkon gyud og samad sa ulo human sa panagbangga. Nakaangkon sabog lain-laing mga sama ng laing pang 5 ka mga pasahero sa PUJ nga gipangtambalan dayon sa 911. Tungod sa panagbangga, perteng lumpinga sa tubangan sa SUV ug nabuak ang windshield niini. Nalumping sabang likod nga bahin sa jeep. Matod sa driver sa PUJ, nga kalit lang silang gibanggaan sa SUV samtang nagsubay kini sa kalsada. Letra na siya nagbangga sa mga sir. Nya kana siya na nakaingon sa kuha. Kusog daw kayo ang dagan. Kami nahinay ramong dagan. Impact sa kuha dapit banda niya, may nakagunit ko. Ito nakanaog ko pag unsa. Mura man to, ano ko may duman, asa na tong kuan nakabangga. Bump from behind manggod. So posible yun na siyang manubagan kay bump from behind. Gidala hinundan sa Southern Philippines Medical Center ang mga samaran aron matambalan. Final padayon ang pahimangno sa mga pulis nga dili magpakusog sa pagpadagan sa ilang mga sakyanan aron malikayan ang disgrasya. Hernal. Daghang salamat Danjo Revilla. Gikagool karon sa ubang negosyante sa Davao City ang gipagawas nga travel advisory sa mga nasod USA, Australia, UK ug Canada nga dili una mo biyahe sa Mindanao apil sa Davao City tungod sa hulga sa seguridad nunod sa nagpadayon karon nga kagubot sa Zamboanga City tali sa MNLF ug mga sundalo. Nabalaka ang kadaghanan sa mga negosyante nga moubos ang tourist arrival sa syudad isip epekto sa kagubot sa Zamboanga. Pero matod sa pahayag ni Department of Tourism Regional Director Art Bongcato, walay angay ikabalaka ang mga foreigners sa Davao City o sa ubang parte sa Rehiyon 11 kay gawas nga mipasalig ang mga MNLF nga niya sa rehiyon ayo sa bitas sa Zamboanga City. Ang number one foreign nationals who visited the hotel is US, followed by Japan, then Korea, and then ang Asian countries. Yeah, it's the third big factor na nagpumunta rin sa hotel. We've been through a lot of these in the past, and we have seen Davao and the rest of Mindanao still rise when it comes to tourism development, no? In fact, over the past few years, we've seen the unprecedented growth in tourism.
Miangal na ang ubang negosyante sa Davao del Sur kay miabot na sa 3 ka oras ang rotational brownout nga gipatuman sa National Grid Corporation. Apektado na ang negosyo sa mga gagmayng negosyante sa Davao del Sur kay moabot na sa 3 ka oras ang rotational brownout sa kuryente. Apan gipasabot sa Davao del Sur Electric Cooperative o DASURECO nga subay sa memorandum order ang National Grid Corporation ang nagpatuman sa rotational brownout kay kulang og 12 megawatt ang supply sa kuryente sa tibuok Davao del Sur. Butsab makikita ni Governor Claudio Bautista ang mga board of directors sa DASURECO aron pangitaan og solusyon ang problema. Watay control kung kay igo rata na malit og power sa ato ang power supplier. Ako yun yung problema kay hindi punta mo sunod sa ilahang instruction sa ato. Ang tibuok Banpud probinsya ang ilahang palungon hangtod pa ni 2016. Our coal-fired power plants which is now under construction will be coming in the grid, no? Or will be connected to the grid for commercial operation by 2016 pa. Nagahimo na taglaka, mo bitong ipatawag nako si manager sa DASURECO para tagaan mi og output or update nganong ingani ang sitwasyon nga daghan na kaayong naapektahan nga supposedly naa naman tay kompleto nga kuryente diri nga iabot sa atoa sa Davao del Sur. Nagproblema karon ang dulan usa ka libo ka mga scholar sa Davao del Sur kung asa mangita og pambayad sa ilang tuition fee karong wala nay pondo ang probinsya. Ani ang report ni Bona Pamplona. Namiligro nga dili makahuman sa ilang pag-eskwela ang 935 ka mga scholars sa Davao del Sur ubos sa Provincial Scholarship Program kay wala nay budget nga gibilin ang napildi nga si kanhi gobernador nga si Douglas Cagas. Matod sa third year IT students sa SPAMAS Davao del Sur nga sila si Lizel Ani Martel o Carla Cardines, wala pa nabayre ang ilang tuition sa first semester kay naglibog sila kung asa kuhaon ang budget sanglit napildi na ang ilang sponsor nga mag-amahang Cagas. Kung may kabalo, nga, kung naa pa ba'y nabilin nga kwarta sa last. Kay, mo lagi ito ang gi-promise. Kay, bayaran daw ang amo ang first sem karon wala mi nag-expect nga. Wala pa ay na tagag budget. Sa ilang meeting, uban si Governor Claudio Bautista, gipasabot sa gobernador nga hurot na ang budget sa scholarship. Matag tuig, moabot sa 18 million pesos ang budget sa tuition fees sa tanang scholarship. Sa iyang kagool nga mapiktuhan ang mga estudyante, gitaplan una ni Bautista ang 3 million pesos nga bayro nun sa tuition fee. Nga naman to sila nga muhatag daw si Gob Cagas dati. Muto nagulat pud mi, unpaid pa daay mi nga scholar, so nakuan jud mi nga basig dili mi mabayaran. Actually, ako lang silang i-informar kung unsay sitwasyon diri sa atuang sitwasyon sa scholars diri sa atua sa Davao del Sur kay maski karon pa lang gani nga wala nay mga galihok uban natingala ko nga daghan paghihapong nagpatuo, daghan paghihapong nagpretend nga sila lang gihapoy gagunit sa scholars diri sa atua sa probinsya. Mato ni Beng Sumatra, ang PIO sa Davao del Sur, 5,000 pesos ang tuition fee matag usa ka semester ang ginabayaran sa probinsya. More or less 1.4 million nila nabilin, wala pa makatunga sa tuig. So, mangita na lang na si Honorable Governor o dugang pamaagi para ma-resolve, matagaag solusyon ang problema. Nang hinaot sa mga OIC din sa SPAMAS nga unta madugangan sa probinsya ang budget sa mga scholar kay naga-increase na sab ang tuition fee sa ubang eskwelahan karong tuiga. Lahat kasi tumataas na, di ba? So wish ko sana yung mga kanilang mga allocation sa kanila madagdagan. Sige, compromise na to na tagaan ta mo 5,000 sa karon nga semester pa. Hinuon kampante ang mga scholar nga mapangitaan og paagi sa gobernador ang budget para sa ilang tuition sanglit alang sab kini sa ilang kaugmaon. Bona Pamplona, ABS-CBN News. Og mga katong mga balitang naglangkob sa News Patrol karong buntaga, mga kapamilya, at ang iyang dugang mga balita unyang alas 5 sa hapon sa TV Patrol Southern Mindanao. Daghang salamat.
Ayan mga kapamilya, price of the week na. Unsa ka ang atong price of the week, Lord? Ang atong price of the week ay usa ka blender mga kapamilya. Tagnanan ninyo ang presyo sa tuang blender. I-post niyo sa fanpage siya, May Buntag Mindanao Official. And also, you can post your greetings sa mga kapamilya kung namin mga gustong batiin. Kung na yung mga naga-birthday, i-post sa inyong greetings ara atong mabasa. Mismong MDM Barkada niyo ang mabasa din. Ug syempre mga kapamilya, atong tigumon ang mga greetings para ugma. Atong ipakita kini sa Maayong Buntag Mindanao. Busa post na sa inyong mga greetings. Syempre, i-like usa ang official Facebook fan page sa Maayong Buntag Mindanao. Daghang salamat sa Gaisano Grand City Mall para sa gisuot namo ni Hernan. Daghang salamat sa MAG, sa mga damit ni Michelle, Informal Slimming Center, Kuzma, Sedok, Clinic Preciosos, Labor Waxing Salon, ug ang Metro Lifestyle and Pink and Gold Salon. Thank you. Gaisano Grand City Mall, Hairs and Nails ug Hair to Die For. Daghang salamat. Welcome lang din kay Oo, Jonathan. welcome Jonathan Lambino. Nasa din ka sa studio. Hi, Tan. Magawa. Pero syempre, mga kapamilya, good morning sa akong mga amigo diya sa Kennedy Global. Kay Ma'am Brenda, good morning. Magpaday mga kapamilya. Ang Kalingawan, din nila sa inyong paboritong programa, Matag Buntag sa Maayong Buntag Mindanao.